po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 1, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Falgate, sa may Andros Avenue po yan, Barangay 191 Pasay. At dadalhin po natin sa may Barangay 183 Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sabi po, nagbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Ayan, samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Kung mababa utilization, ba't ka pa hihingi ng additional budget? So, ubusin mo muna yung nasa net. As it is, we're rushing to finish the original program by end of December pa. So, no point doing the other project. Hirap pa rin makabangon ang mga residente sa probinsya ng Aurora matapos ang pananalasa ng superbagyong Uwan. Ilan po sa kanila ang nawalan ng tirahan dahil sa kalamidad. Pinuntahan po sila ng ABS-CBN Foundation sa Litka Pamilya para hatiran ng tulong. Kinukumpuni ni Jovelyn ang tira-tirang bahagi ng kanilang bahay na mapapakinabangan pa matapos itong masira noong superbagyong Uwan. Sa lakas ng daluyong, halos wala na silang matirang kagamitan. Ang ginawa ko na po para maigan kung saan meron kami tulugan. Nagkwento kami ng lona. Sabuti hindi nga pa nawala yung gabi. Ayun, ano po yung higa natin. Ganito rin ang sinapit ng pamilya ni Rachel na kasalukuyang sumisilong sa pinagsalpit-alping bahay. Pag uwi po namin, wasak po lahat yan. Wala po kami na, natira. Sabi ko sa asawa ko, maghanap na ulit ng mga hirap. Siyempre, wala kami mahal sa tulugan. Para umagapay sa mga kababayan nating nasalanta sa Aurora, namigay po tayo ng relief pack, damit at inuming tubig sa nasa 1,500 pamilya sa iba-ibang barangay sa mga bayan ng Dinalungan at Dipakulaw. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng donors at sponsors na nagtitiwala sa ABS-CBN Foundation. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yung para sa amin pang araw-araw. Sa mga gusto pong tumulong, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata, pati na rin po hygiene kit. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donation, iscan lang po ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. Maaari rin ipadala ang inyong cash donation sa mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Tulong-tulong po tayo, mga kapamilya. Sa gitna ng pag-unlad ng teknolohiya, kabaliktaran naman ang dinaranas ng marami na nawawalan na ng personal connection. Ito ang tinatalakay ng rental family na pinagbibidahan ni Brendan Fraser, ang panayam sa aktor sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Jong Chavez. Isang aktor na kinuha para magpanggap bilang ama ang ginagampanan ni Brendan Fraser sa heartwarming movie na Rental Family. Did you have any similar personal experiences that made you relate to your character's struggles of being lost and trying to find a way to connect? I know what it feels like to be the fish out of water. I know what it feels to be a foreigner in a foreign place. So I mean, I've had my moments of loneliness. So yeah, I can absolutely connect with a guy like Philip. I could connect with him too in the sense that he is, he's an actor of sorts. Binalikan din ng aktor ang buwelang karanasan na minsan nag-promotor sa Pilipinas noong dekada 90. I once came through Manila on a press tour for George of the Jungle 100 years ago, and somewhere I have a photograph of myself
agent on a giant billboard as George, but they gave me Agent Eyes. I was flattered. That was not that much. Base ang rental family sa mga ahensya sa Japan na nagpaparenta ng mga empleyado para sa kaparehong serbisyo ng pagpapanggap. Ayon sa poster ni Brendan, ramdam na ramdam nila ang pinagdadaanan ng kanilang mga karakter. As actors, I think we can all relate to like the times when like you couldn't act, you're doing something else, but like finding meaning in it. And so it felt very close to home for me. I played a lot of villains in my career, like as a Shogun. But this one, like, you know, I had to play the comedic beat. Musta Daddy? Di ka pa uuwi? Inumin naman ng writer-director dito na si Hikari, gusto niyang maging inspirasyon ng pelikula sa mga tao na nalulungkot at naghahanap ng koneksyon sa kanilang kapwa. Sometimes it's okay to pretend. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Ang susunod Lantern Festival sa ibang bansa, pwedeng dayuhin